Naalala ko doon sa introduction. Pero sabi nga isa din ako sa impotent man na ginamit ng Panginoon. Actually, sinabi ko nga isa akong introvert. Hindi impotent introvert. Actually, halos lahat kami doon sa Oman ay mga introvert talaga. Mahihain ko, no. Ayaw lang nilang maniwala. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon nakapagbahagi ng salita dito sa Bethany Shiloh. Actually, kinausap ako ni Pastor Aris last Friday kung pwede ako magbigay ng encouragement. Pero ang totoo talaga, I was encouraged doon sa buhay niya. Doon sa buhay niya na nagpagamit sa Panginoon at the early age of his life. Kasi kung tutusin, yung edad ni Pastor, siguro yung palang edad ko na kung saan masasabi ko nagliwaliw. Sabi nga ni Pastor, at the early age, kilala ko ng Panginoon, meron ng tanim sa aking puso. Pero, hindi ko alam kung anong nangyari. Pagka wala ng college, nakapagtrabaho sa ibang bansa, doon siguro nasubok ang pananampalataya. And by God's grace, God uses churches, ecclesia churches, para gabayan ang bawat isa. And by God's grace, napunta ako nga sa CBBC, Oman. Ang tawag nga sa akin ni Pastor, yung unang nakita sa akin para akong Kristiyanong barumbado, parang isang gano ba. Kasi short testimony lang, umattend ako, nakatali ang buhok ko, puti ang buhok, may kulay, at saka tawag nito, may rugged ng pants. So sabi ni Pastor, Kristiyano ba talaga yan? Totoo nga, if tunay kang anak ng Panginoon, gagabayan at gagabayan ka niya. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa mainit na pagtanggap sa buong, sa mga CBBC last time na bumisita dito, hanggang ngayon, sa mainit na pagtanggap sa amin. Naway sa hapon na ito, meron po tayong kapulutang aral through the Word of God. Sabi ko nga, hindi ko to kaya mag-isa. Kasi through the grace of God, kung bakit lang ako nakakatayo dito. At nawa, sa ating makapakinggan ngayong hapon na ito, huwag niyo akong tulugan. Kasi alam ko yung mga oras na ito, pinag-uusapan nga namin kanina ito yung mga oras kung saan masarap matulog. Yan, lakas ang mga amen. Sabi ko kanina, sarap matulog, nakatulog ako dyan sa gilid kakantay. Pero by God's grace, I hope nobody will sleep. And I'm sure nobody will sleep today. This time. Ang unang tanong sa inyo, are we saved? Amen. Are we truly saved? Amen. Kung saved ka, andun yung joy mo. Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, pakita mo sa mukhang masaya. Yung mukhang hindi naantok. Kasi kung nandun talaga ang tunay na kaligtasan, nandun yung lagi excitement natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi yung pagdating mo dito, parang nakabugnot ka na. Yung parang sinasabi nila na Biyernes Santo ang mukha mo. Pero isipin mo kung tunay kang ligtas, isipin mo, ihaharapin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo mula sa kapahamakan ng kasalanan. Kaya dapat nandoon ang ating kaligayahan. Sabi nga ng isang pastor, minamadali ko kasi, Pastor, ilang oras po? Preach on? Amen. Ayun ang gusto ko Sabi nga ng isang pastor na pakinggan ko, marami sa atin ngayon ay malnourished. Malnourished na Kristiyano, manipis at madaling ma-offend. Preaching can be sold to us that it can irritate most of us if we are rebuked by the Word of God.
Pero ano bang sabi ng Bible? Samahan niyo po ako sa Psalms 119, verse 164. Hindi pa po yan ang topic verse natin. Introduction pa lang po. Amen po ba? Psalms 119, verse 164, 7 times a day do I praise thee because of thy righteousness judgment. At pagdating sa Psalms 119, verse 165, great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Magpuri ka at magpasalamat ka kasi mahal ka ng Diyos. Kinakausap ka niya through preaching. Ang bawat preaching dapat angkinin natin. Ang iba kasi sasabihin na lang madalas, ang preaching ay para sa kasama ko. Ang preaching para sa katabi ko. Pero ang bawat preaching ay angkinin natin na para sa atin. Hindi lang para sa ating katabi. Ang tanong ko ngayong hapon na ito, yan ba ang gusto natin iwan na pamana o heritage sa ating mga anak? Tunay nga po, mas maraming kabataan dito. Pero pwede nating maging pamana ito sa mga younger generation. Yung mga pupunta sa Youth Quest, marami tayong matututunan doon. Ang matututunan natin doon, bahagi rin natin sa mga younger generations na meron tayo dito sa Ecclesia. Ay, salamat. Ayoko pakita, nanginginig talaga ako. Yan ba ang gusto nating iwan o pamana o heritage sa ating mga anak? O sa mga bagong Kristiyano, pagiging appendicitis o pagiging immature na Kristiyano? Hindi po ako galit. Normal lang po yan. Pero pagbaba ko dito, magkakaibigan pa rin po tayo. Mas maganda siguro iwan natin yung heritage o pamana na meron tayong mga Kristiyano. Ano nga ba ang heritage na meron tayo bilang mga tunay na Kristiyano? Ngayong hapon, babanggitin natin o pag-aaralan natin ang A, B, and C ng heritage, godly heritage bilang isang Kristiyano. The title of my preaching is Godly Heritage. Samahan niyo po ako. Tayo po tayong lahat. Bilang paggalang. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Psalm 16, verse 5 and 6. Babasahin ko po, basahin nyo na lang po sa inyong mga mata. Psalm 16, nandyan na po ba ang lahat? Psalm 16, verse 5 and 6. And the Lord is the portion of my inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. The lines are fallen unto me in pleasant places. Yea, I have got goodly heritage. What is heritage? The customs, doctrines, practices handed down from fathers to their children. Heritage is an inheritance. Ano nga ba ang ating godly heritage na pwede nating maangkin na bilang mga tunay na Kristiyano? Heritage, ABC of heritage, A is application or ating practices. B, belief or ating faith o pananampalataya. At ang pinaka-importante sa lahat, ang ating compass. Bilang isang Kristiyano, ano nga ba ang compass na bilang isang Kristiyano, kundi ang salita ng Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa langit, muli Panginoon, maraming salamat Panginoon sa oras ito Panginoon. Tunay nga po Panginoon na hindi ko po ito makakaya mag-isa. Samahan niyo po Panginoon. At nawa Panginoon, ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay maging pagpapala Panginoon sa makikinig Panginoon nito. At nawa Panginoon, hindi ito maging katisuran, bagkus ito'y maging pagpapala at lakaran nila ito, Panginoon,
na bilang mga anak niyo. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Patawarin niyo po, Panginoon, sa aking mga nagawang kasalanan. Itago niyo po, Panginoon, sa inyong kabanalan, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo umupo. Letter A po is application or practices. Godly heritage is letter A, application or ating practices. Isa nga sa mga biruan na bilang mga Pilipino, kung may lakad tayo, kung ang meeting time is 6 a.m., anong oras dapat dumating? Ayun nga, pag may meeting time, sabihin 6 a.m., kailangan pumunta ka ng, kung gusto mo 6 a.m., sabihin mo 5 a.m. Kasi mangyayari niyan, 6 a.m., darating 7 a.m. Isa yan sa mga practices na nakadikit na sa bawat Pilipino, na pwede naman talagang tanggalin o alisin. Pero tayo bilang isang Kristiyano, anak ng Diyos, ano nga ba ang ating heritage na dapat i-practice sa ating buhay o application na meron tayo? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Buti walang orasan dito sa harapan ko. Ayun pala, laki. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yes, hindi biglaan ang pagbabago. But there should be a changes sa ating gawi or practices sa ating buhay. Hindi bigla niyan, hindi isang magic na pagkaligtas mo bigla kang magbabago. Bigla kang tatalikod. Yes, hindi biglaan po. Pero there should be changes in our life. Kung tinanggap mo talaga ang Panginoong Jesucristo, makikita sa iyong buhay o gawi ang pagbabago ng paunti-unti man lang. Kasi kung wala, tanungin mo ang iyong sarili, tinanggap mo ba talaga ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso o dito lang sa iyong ngawa? Ano ba yan, preacher? Alam na namin yan. Ilang beses na naming narinig yan. Ang tanong, ina-apply ba natin to sa ating buhay? Ina-apply ba natin ang nalalaman natin o hanggang ngayon, pasok lang dito at labas dito? Tama. Nawa, hindi po tayo ganun. Tandaan po natin Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Be not conformed to this world. Pero pag may trending, hawak mo ang... Oo. Pero pag may trending, asahan ninyo, nasunod ang iba sa atin. Kahit na magmukhang tanga tayo. Sa pananamit ngayon, ramdam mo na talaga ang krisis sa mundong ito. Kasi paunti ng paunti ang supply ng tela. Pagdating ko nga dito sa airport, sabi ko, ano ba to? Ang alam ko, marami tayong tela sa Divisoria. Pero pagdating ko sa airport, sabi ko, ano ba nangyari dito? Ang panloob. Kaya nga tinawag na panloob. Hindi sinusuot panlabas. Pero ngayon, ang panloob ay panlabas na. Ang panloob ay nakikita na sa labas. Nawa, bilang mga Kristiyano, kahit gaano kauso ito, wag natin ito isabuhay. Makita man lang ang diferensya sa pagiging Kristiyano at sa mundong ito. Yes, there will come a time na sasabihin nila, ang OA mo naman. Naranasan namin yan.
Patalastas Teka lang. Sabi sa amin, ano ba yan? Para ka namang Muslim sa suot nyo. Hindi nila naunawaan ang pagiging Kristiyano ay iba sa makamundong ito. Nasanay kasi siguro sila na ang hapit, ang mga pantalon, hanggang dito ang mga palda, na parang tanga, kaya lang, uupo sa jeep, ang sama ng titig sa iba. Ang hindi nila alam, sila mukhang tanga. Ayaw mo palang mabastos eh. Eh bakit ganyan ang suot mo? Ang sama ng titig. Hindi niya alam, naiinis ako sa itsura niya. Nakulang na lang, uy, ano ba yung suot mo na yan? Nakita na yung panloob mo sa loob. Tapos kasama pa yung nanay niya. Kaya nga tinawag na andis yan para sa panloob. Ang iba, sa ating mga Kristiyano ay napakautak din. Magsusuot ng palda. Sabi nga the proper way, pag umupo ka, hindi lalabas ang tuhod. That is the proper way. Pero ang iba mautak. Uupo, alam kasi nila nasisilipan sila, maglalagay ng balabal. Again, sinong niloloko nyo? Nawa sa loob ng pananambahan ay huwag tayong magsuot ng mga ganyang bagay. Hindi karapat-dapat yan sa pagharap sa hari ng mga hari, sa mga Diyos ng mga Diyos. Alam nyo ba, isa kayo sa nagbibigay ng kademonyohan sa mga nakapaligid sa inyo kung ganyan ang iyong kasuotan. Bis na nakafocus, ikaw din magpapaano Pero kung haharap tayo sa presidente ng Pilipinas, ganyan ba kaya susutin natin? Ganyan din ba ang iaasal natin? Appropriate po ba sa isang babae? Sabi nga sa 1 Timothy chapter 2 verse 9, in like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold, or pearls or costly array. Sabi, New Testament lang yan, brother Deuteronomy chapter 22 verse 5, listen to this. Hindi lang sa kababaihan, kundi sa kalalakihan. The woman shall not wear that which pertaineth to a man. Neither shall a man put on woman's garments. For all that do so are abomination unto the Lord thy God. Kasi ang mahirap ngayon, ang mali ay nagiging tama. Ang tama ay nagiging mali. Binabaklas ang ating utak. Tayong mga kabataan, sila pala. Mga kabataan, tandaan nyo po, kahit gaano ka-pressure mangyari sa inyong mga kaibigan, panindigan nyo ang iyong pananampalataya. Panindigan nyo kung anong meron tayong practice bilang mga Kristiyano. We are giving reverence to the King of Kings, of Lord. Kung pupunta ka at i-meet mo ang Pangulo, ano kaya ang gagawin natin? Baka magpasadya ka pa ng damit.
Tama po ba? Maimbitahan ka sa Malacanang. Ang iba magpapasadya ng damit. Ang iba mag-aayos. Ang iba kung ano-ano pa. Pero ang tanong, are they worthy para sa paghahanda na yan? O mas worthy pa rin na paghandaan natin ang ating paglilingkod sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Isa pa, malamang hindi ka na mapakali kung isang linggo na lang bago dumating yan, ay ready ka na. Ready ka na sa iyong susutin. Isang linggo na lang, bukas na. Pero ang tanong, sa pananambahan ba, ganyan ka ka-excited? Sa pananambahan ba, gabi pa lang ng Sabado, susutin. Kahit alisin niya yan, kaya ko yan. Sabado pa lang ng gabi, naka-ready na ba ang iyong susutin? Sabi nga ni Pastor Aris kanina, ano ba ang dahilan kung bakit nalilate tayo tuwing Sunday? Traffic. Alam pala nating traffic. Bakit di tayo maaga? Inaantok ka na. Pero pagdating sa gabi, ang Netflix, ang palabas sa TV, hindi mo inaantokan yan. Pero pagdating dito, antok na antok ka. Ayan ba ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? Ganyan ba tayo dapat magpakita ng ating pagsamba sa tinatawag nating Diyos na buhay? Last 2 days back, naasikaso ko yung grade ng anak ko doon sa school niya. May nadaanan ako, sabi ko, bakit parang nagkakagulo dito? Tapos ang daming pulis. Kala ko anong nangyari. Yung pala yung iglesia. O pwede magsalita dito, wala namang wala namang magbabawal. Iglesia. Kung makikita mo, grabe sila. Halos pare-parehas, ang disente. Pero sinasabi natin na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos natin ang totoo. Ang Diyos nila ay hindi totoo. Pero bakit ganyan ang inaasal ng iba sa atin? Nakakalungkot lang. Pati sa pananamit. Kung ano na lang makita sa cabinet. Wala bang paghahanda? Wala bang excitement? Wala bang joy? At nawa, hindi lang sa pananamit, meron tayong mga kapatid. Nandoon yung puso natin sa pakikinig. Pagkatalam natin kung sino ang imimit natin sa mga oras na ito, sa araw na ito. Nakakalungkot lang. Sabi nga Revelations chapter 4 verse 11, at kinakanta rin ito, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Nawa sa ating practice bilang isang mga Kristiyano, isa lang ang aking pakiusap, pero hindi dapat ito pakiusap eh. Kung tunay mo talagang tinanggap, automatic nga eh. Sabi nga kung ano yung fruit of the Holy Spirit eh. Nandun yung automatic. Kaya sinabi niya fruit, hindi fruits. Fruit yan po. Dapat automatic makikita ang love, joy, peace. Nawa ibigay natin ang mataas na papuri at pagsamba. Walang iba sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tunay nating tinanggap at sinasabi mo na tunay mong tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay.
Number 2 na po tayo. Mabilis lang. Our belief. O ating faith. Tinuturo sa ating faith and obedience, hindi pwede ito paghiwalayin. If we have faith in Christ, it is easy for us to obey. Sabi nga sa kanta ayoko na kanta, wala akong, basta obedience. Easier way to show that you believe is through our obedience. And what is the opposite of faith? Is disobedience. In the life of Abraham, yung utusan siya, i-offer ang kanyang anak. May kita natin sa Genesis chapter 22 verse 2. Babasahin ko na lang po. And he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee. Ano po ang makikita natin doon sa buhay ni Abraham? Ang makikita natin doon yung matinding faith niya sa Diyos. Bakit gano'n na lang po ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Kasi ilang beses na niya itong nakita ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya gano'n na lang kalaki ang kanyang pananampalataya. Tayo, ilang beses ba natin nakita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Yung nandito lang po tayo magkakasama, napakalaking kabutihan na ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, wala ka pa sa ilalim ng lupa. Magkakasama pa po tayo. Bakit? Sa kanyang kabutihan, ang kanyang mercy, na nag-uumapaw. Pero, mayroong pa pong kalooban ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kung bakit tayo nandito. There is still will o plan ang ating Panginoon para sa ating buhay. So bakit ganun pa rin ang ating faith sa Kanya? Bakit ganun pa rin ang ating pagsunod sa Diyos? Hindi natin binibigyan siya ng importansya. Sinasabi mo, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Pero ang iyong paglingkod, ang iyong pananampalataya sa Kanya, ang pagbibigay mo ng importansya sa Kanya, ituwing linggo lang ng umaga. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, meron din po. Meron din po kayong gawain, Wednesday prayer meeting. At kailangan din po nila sa good news classes. Nasaan po ang iba? Kung sinasabi nila, napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. Pare-parehas po tayo ng biyaya na tinanggap. Pero iba-iba po kung paano tayo tumugon sa biyaya na ating tinanggap. Ang nakakalungkot, nasaan ang iba? Parang relax-relax lang tayo. Baliwala lang Diyos sa atin. Mga kapatid, totoo ba ang Diyos sa ating buhay? Bakit parang ilan lang naririnig ko? Diyan pa lang po, makikita natin. Sila lang po ba ang nakakatanggap ng kabutihan ng Panginoong Diyos? Kung totoo at buhay, bakit tayo papatay-patay? Hayayay at relax ang ating attitude toward in serving God. Hindi masama magpahinga, sabi nga ng isang pastor . Ang masama dyan, ang daming gawain, pero walang kumikilos. Hihintayin pa talaga si pastor para mag-arrange ng upuan. Hihintayin pa si pastor para magsabi, pakiayos naman to. Hihintayin pa si pastor para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Kaya sabi ko sa kanya, pastor, kailangan mo na mag-asawa talaga. Hindi masama magpahinga, mga kapatid. Ang masama ay ang dami nating kailangan dito. Iisa po tayong pamilya dito. We are one body. Hindi tayo puro paa, hindi tayo puro kamay.
Ang masakit dun ang iba sa atin, patay mali siya pa. Bulag-bulagan. Yung urong na lang yung upuan Pusa. Ay, kaya na ni pastor yan. Kaya ng mga kapatiran yan. Sabi nga, actions speak louder than words. May biyaya ka na tatanggap, pero kung kailan mo lang trip, umattend ng pananambahan, doon ka lang pupunta. Kung kailan komportable ka lang, doon ka lang a-attend ng pananambahan. Kaya gano'n na lang digdikin sa atin dito sa pulpito na ito. Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more. Alam po natin, palapit na ng palapit ang pagdating ng ating Panginoon Kristo. Pero ang tanong, bakit hayayay pa rin ang iba sa atin? Nasaan na nga ba ang iba? Minsan magtatanong na-rapture na ba? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Dito sa Bethany Shiloh, huwag niyong kaligtaan ang mga pagtitipon. Sabi nga ni Pastor kanina, kahit 3 lang sila Pagkat ang gawain ng Panginoon, 1 o 2 o 3, magpapatuloy yan. Ang kalugian ay sa inyo. Sa atin na hindi makaka-attend. Ang pagpapala ay nagsisimula sa umpisa. Dadating ka, tapos na. Latak na yun. Latak ang tawag dun. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo ngayon, nakikita natin ang nangyayari sa mundong ito. Palapit na ng palapit ang araw ng pagdating ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, heritage ng mga nasa una sa atin. Mga nasa unang mga Kristiyano na halos hindi na sila naghihiwalay-walay. Acts chapter 2 verse 46. And they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Did eat their meat with gladness. Nandoon ang kanilang kasiyahan, ang kagalakan, ang joy, ang gladness sa kanilang puso, and singleness of heart. May pagkakaisa. Ang sarap siguro makita ang bawat isa kumakain ng sabay-sabay at may pagkakaisa. Hindi yun pupunta ka dito, may iwasan ka. Sa tingin mo yung gladness, mararanasan mo yun? Mararanasan natin yun kung bawat sulok may iniiwasan ka. And they're breaking bread. Ito na naman itong kalaban. Teka lang Biglang pumunta sa ilalim. Ang masakit sa iba sa atin, alam niyo po, magaling lang sa pagtitipon, sa breaking of bread. Mas excited pa sila sa breaking of bread. Baptist favorite to. O pag may gala sa labas. Tanong nga ni Pastor isang araw hindi mapayagan, pero sa 3 araw pinayagan. Ang masakit ng iba sa atin, breaking of bread lang. Tara, alis tayo. Punong-puno ang sasakyan. Pero pagdating sa visitation, saturation, ikaw na.
ikaw na dyan. Uy, visitation daw, sabi ni pastor. Kailangan pang pilitin. Ang nakakatuwa sa mga unang Kristiyano, nandun yung galak sa kanilang puso, tuwing sila ay nagtitipon-tipon. Araw-araw sa pananambahan at nag-house to house pa. Tapos tayo hayayay at reklamo na agad. Ano ba yan? Wala na akong time para sa aming sarili. Ano ba yan? Ano bang church to? Napuntahan ko. Isang off ko na lang nga sa buong linggo. Maghapon pa dito. Buong araw pa kami dito. Buti pa sa iba. Ganito lang. Buti pa sa iba, umaga lang. Pagdating sa hapon, bahala na kayo. Pero ang tanong, gusto mong lumago eh. Gustong lumago sa pananampalataya, pero ayaw umaten sa pananambahan. Pagdating sa visitation, saturation, kailangan pang pilitin. Pero ang lakas makasigaw. I want to follow you. I love you, Lord. Totoong tinanggap ko ang ating Panginoon Kristo, pero ayaw sa pagtitipon. Puro ngaw-ngaw lang. Wala pa nga tayo sa mga naranasan ng maunang Kristiyano. Namatay at sa buhay ni Apostol Paul, sa Acts chapter 20, verse 19, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Makikita po natin dito, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Hindi naging ganun kadali ang kanyang ministeryo. His ministry was not always easy. And temptation which befell me by lying in wait of the Jews. Dagdagan pa ang mga persecution sa kapwa niya Jewish. Bakit? Sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, both Jewish and Gentiles. Sa panahon ngayon, meron pa rin mga Jewish sa ibang anyo lamang sa loob ng pananambahan. Mga Kristiyano na immature. Hindi yan nakikita kung gaano katagal ang bilang isang Kristiyano. Kung hindi yan sa asal mo. Minsan sinasabi ng iba, matagal na ako ditong Kristiyano. Ako kaya naumpisa dito. Pero bakit ganyan ang asal natin? Bakit ganyan pa rin ang ating pinapakita? Bata pa rin. Pero tandaan niyo po si Paul, hindi po siya nagpatinag. Sa Acts chapter 20 verse 21, testifying both to Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Acts chapter 20 verse 24, but none of this, ang sarap ng ano nito, but none of this shall move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with sadness, with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Philippians chapter 1 verse 20, according to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that which all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For me to live is Christ, and to die is gain. Ang mga apostol, iba-iba ang nangyari sa kanila. May binato, pinana, binaligtad, patawarik, at kung ano-ano pa. Tayo dahil lang sa traffic, malayo ang church. Pagod ako, hindi ako makaka-attend ng pananambahan. May birthday si
My birthday si Kuya. A little testimony. Dito ko palang masasabi kung gaano ka-bless ang Pilipinas. You can share wherever you want. Pwede kang magbigay ng tracts. Pwede kang mag-preach sa daan. Pero bakit ganun pa rin ang ibang Kristiyano? Hindi nila nakikita ang kabutihan at grasya ng ating Panginoon dito sa lugar na to. Kung makikita nyo po ang mga misyonary sa iba't ibang lugar, kung paano sila i-persecute, kung paano sunugin ang kanilang tirahan, huwag na tayo lalayo, kung paano magbigay ng tracts sa isang mall, nahahabulin ka ng mga security. Sabi nila, nasa mall naman eh. Yes, nasa mall, kasi nandoon ang mga tao. Tapos, dito, traffic lang. Nakakaya. Baha lang. Mabuti kung lagpas tao yan. Eh baka hindi ka umapot sa talampakan yung baha eh. Makagawa lang ng rason para hindi lang maka-attend sa pananambahan. Pero kung tutusin, may oras naman siya. Bakit hindi natin ibigay ito? Binigay sa iyo ng Panginoon yan. Gamitin mo. Tanda mo, pag yan ay binawi ng Panginoon, baka mas matindi pa ang gawin niya sa iyo. Kaya habang meron tayong pagkakataon, mga kapatid, ibigay natin yan. Sabihin ng iba, pagod ako eh. Preacher, saan ka napagod? 7 days a week, isang araw lang binibigay ng Panginoon, hinihingi ng Panginoon. Kung tutusin nga, napakadamot natin. Hindi lang magaling sa math, pero kung compute natin, sa buong linggo, ilang oras meron tayo. Kakarampot na kuhingin talaga natin yung tithes ng mga oras natin. 2 hours. Sa 24 hours, dapat meron tayong 2.4 hours para sa Kanya. May bibigay ba natin yun? Eh, Sunday nga, umaga lang tayo. Pagdating sa hapon, unti-unting nalalagas. Unti-unti lang ang natitira talaga pagdating sa hapon. Nakabakasyon po ako ngayong buwan na to, iba-ibang church ang nakita ko. Nakakalungkot, lalo na pagdating sa prayer meeting. Tandaan po natin, a prayerful church is a powerful church. Nawa, lahat ng ating pananambahan at pagtitipon ay huwag nating baliwalain. Mga kabataan, sa inyong mga eskwelahan, marahil kinakantsawan kayo at pinagtatawanan. Titigil na ba tayo dyan? Ano ba yan? Laki ka namang church, baka sumubra ka na dyan sa langit. Ano ba yung suot mo na yan? Para namang manang ka? Titigil na ba tayo? Baka lumagpas ka na sa langit niya na sobrang halos araw-araw ka nagsisimba. Tandaan po natin, sabi nga sa Hebrews 10:25, and so much the more. Eh kung mahigpit lang si pastor natin dito eh, pastor, baka raw arawin niya talaga. Ang tanong eh, may matitira po ba? Malapit na lang nga dito, hindi pa makapunta. Kailangan pang kalad ka rin. Atakin. Na-open sa mensahe,
ng preaching, na-rebuke sa mga mali nila, tumigil na kaagad para talaga tayong bata. Manipis, ututo, at immature. Tandaan po natin, hindi yan nakikita sa edad o kung gaano katagal. May kilala kami. Kala mo talaga mature na. Biglang na-offend. Hindi namin akala na ma-offend. Ang masakit, muntik na mag-backslide. Buti na lang, may mga kapatiran, nanalangin, nagdasal, binisita, at muli siyang hinatak pabalik. Pero ang one thing na maganda nangyari sa kanya, tinanggap niya ang kanyang kamalian. Ang iba kasi dahil sa kahiyaan, ay nahihiya na ako. Hindi na ako babalik. Mga kapatid, kayo ang talo. Kung meron tayong pagkakamali, tanggapin po natin yan. Mahaba ang mercy ng ating Panginoon. Pero kung magpapatuloy ka sa iyong pride, sabi nga, di ba, iwan nyo ang pride dito. Mga attend sa Youth Quest, iwan nyo ang pride dito. Pagkat may fried chicken dun. Amen? Sabi nga ng preaching narinig ko, ang iba pumapasok lang o nagjo-join sa church, parang pumasok lang sa fraternity. Meron ibang agenda. Kaya pag hindi nakuha ang gusto nila, kaya pag na-offend, dali-dali silang sumusuko. Di ba pag pumapasok ka sa fraternity, may gusto ka lang mangyari? Siguro protection, camaraderie, sikat ako. Pero once na iniiwan ka na niyan, kangkungan ka pupulutin. Parang mga Kristiyano, ay attend ako dahil birthday ko. Wow. Ginawa pang anting-anting ang pananambahan . Hindi na naiya sa sarili niya. Dati akong baptist. Dati akong Kristiyano. Ang tanong, asaan ka ngayon? No, my friend. Hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi mo tunay na tinanggap ang Panginoong Kristo bilang iyong sariling tagapagligtas. Kasi ang tunay na Kristiyano, hanggang dulo, my friend. Magpapatuloy yan. Magpapatuloy at magpapatuloy. Pagkat nakatuon lamang ang kanyang puso at isipan, walang iba sa greatest example na meron tayo. Kalimutan mo ang mga disipulo. Kalimutan mo si Paul. Pero anong sinabi? Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross. Tayo lang ba naghirap dito? Ang Panginoong Jesucristo endured the cross. Minsan nga nakakatawa ang mga ginagawa dun sa mga sinakulo dyan. Magpapapako kuno, masasaktan kuno, pero may patong. Hindi nila alam, kabastusan lang ang ginagawa nila. Pinapakita nila na hindi ba sapat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo dun sa cross ng Kalbaryo para ulit-ulitin lang nila. Pero pagkatapos, anong gagawin? Nandun sa gilid, nagiinuman. O bago gawin ang sinakulo, nagiinuman. Bakit? Para hindi maramdaman ang sakit na mararamdaman nila, pagpako nila dun. Who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame. Kaya sabi ko sa inyo walang ibang
greatest example na pwede nating tignan, kundi ang ating Panginoong Kristo. Isipin niyo po, despising the shame. Hari siya. Creator siya. Diyos ang mga Diyos. Isipin mo yung ginawa niya, tinanggap niya ang basura na ginawa sa kanya. Pero tayo, sa basura, hindi tayo makalakad para sa pagbabahagi, pagsasaturate, at visitation lamang. Hindi ba tayo nakakaya? O sadyang walang utang na loob tayo? And it sat down at the right hand of the throne of God. Matindi ang dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Makamtam lang natin ang ating kaligtasan. Isipin nyo, imbis na magalit, magtampo o ma-offend, anong sabi niya? Father, forgive them. Because they don't know what they're doing. Tayo, meron lang nakatraso dito sa ating pananambahan. Baka sinumpa mo na kaagad eh. May pasaway lang na miyembro, baka sinumpa mo na kaagad. Kukumpara natin sarili natin sa ating Panginoong Kristo. Ganyan lang tayo. Wala pa nga yata ganyan eh. Sa mga pinagdaanan niya. Bakit 9:25, 19? Alas 7 na po ba? Nawa, wag tayong ma-offend. Nawa, dumating along the way, kahit anuman yan, dumating along the way. Sana imbis na magtampo tayo at ma-offend, magpatuloy lang po tayo. Kasi hindi talaga natin maiiwasan. Sabi nga namin last Friday ni Pastor Aris, Christian life is not bed of roses. Even roses, there is thorn bago maabot ang rose sa ibabaw. Tapos ang gusto mo, ihayayay ka lang. Yung gusto mo lang, magpatuloy ka lang pag komportable ka. Anong gusto mo? Susunduin ka? Sabi nga buti pa doon sa ibang bansa, may taga-sundo. Dito kaya gawin namin? Makakaya ka namin. If you will see one soul, para sa Panginoon, siguro, kahit doon sa payatas, mapupuntahan mo. Pero kung titignan mo, kaluluwa lang yan. Baka dyan lang sa kabilang kanto, hindi ka na makalakad. Meron kaming transpo ministry doon. Ang nakakalungkot lang, may transpo ministry na nga. Ang ibang miyembro pa, ang ibang Kristiyano, pahirapan pa rin. Parang dito lang. Nandito na lahat eh. Pwede kang mag-tricycle, pwede kang mag-jeep. Lahat ng transportation meron. Nandito na lang talaga. Kung tunay. Mapalapit o malayo yan. Kung ito talaga, ang Panginoon Kristo ay tinanggap natin bilang sariling tagapagligtas. Malayo o malapit, walang problema yan. Nandun pa rin ang iyong kasigalan, kaligayahan sa paglilingkod. Isipin nyo kung tumanggi ang Panginoon Kristo dun sa krus ng Kalbaryo at sabihin, sino ba yung mga yan? Alam naman niya na pagdating ng huli, ay mga wala ring utang na loob. At sa letter C, compass po. Letter C, compass, which is the Word of God.
Bibilisan ko na lang po kasi mga 45 minutes pa. Amen. Psalm 16 verse 5. Doon lang po tayo sa unang Psalm 16 verse 5. Verse 6. Psalm 16 verse 6. The lines are fallen unto me in a pleasant places. God is working in our lives even when we can't see what He is doing. Pero paano ba natin ito malalaman? Walang iba kundi sa Kanyang salita. What is the greatest compass na meron tayong mga Kristiyano? Ito po. The Word of God. Pakitaas nga ating mga Biblia. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Maaari na po, baka mangalay. Gabay natin ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay Kristiyano. Mga kabataan, tandaan niyo po, huwag niyo pong bitawan ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka Kristiyano, wala kang pakialam sa salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi nila YOLO. Ano ba YOLO na yun? Uy, kunwari, hindi nila alam. Huwag kayo maya, walang ano tayo dito. You only live once. Kaya enjoy it. Follow your heart. Follow your dreams. Ang madalas sa mga pelikula ngayon, sa mga talent search, follow your heart. Follow your dreams. Buhay ko to. Alam ko naman kung ano ang nasa puso ko. Alam ko naman Brad. Alam ko naman, Panginoong Jesucristo nasa puso ko Tandaan po natin, masyadong deceiving ang ating mga puso. Masyadong deceiving po. Ang lagi kong ginagawa pag ako nagpe-preaching, tas may nakikita ko madalas, marami nang natulog, tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Maaari na po. Maaari na po tayong umupo. Kasi minsan ano nangyari? Tapos na ba? Nag-amen na bigla, di ba? Amen! Tapos na! Teka lang, ba't umupo sila ulit? Kaya nga tayong mga magulang, lalong-lalo na sa mga tatay. Amen. May ilang tatay akong makikita. Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bilang mga tatay, dapat tayo ang manguna. Pastor Aris, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train them through the Word of God. Marami ng katuruan o aral na lumalabas sa ngayon. Kung tayo ay walang alam sa salita ng Diyos, madali tayong matatangay. Ang ating mga anak ay madaling matatangay. Mga kapatid, manatili po tayo at tumayo sa ano pang sinasabi ng ating salita ng Diyos. Tayo po ay naligtas sa turo ng salita ng Diyos at tayo ay lalago lamang sa salita ng Diyos. Tandaan po natin yan, walang iba. Ang sinasabi nila okay. Bukas yayaman ka. Okay. Ay, anong horoscope ko? Dati, inaabangan ko pa yun Anong horoscope ko? Ay, ayoko lumabas kasi nakapula ako. Mga kapatid, wala na po yan. Ito lang po, Kompleto na po yan. Ang mahirap sa iba, naghahanap pa. Baka hindi King James Version ginagamit nyo, Gideon. O kaya NIV. Na mekos-mekos na.
Mga kapatid, manatili po tayo at tumayo. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? At hindi po tayo ipapahamak ng salita ng Diyos. Mga bata, makinig po tayo sa ating mga magulang. Kung nakikita po natin na hindi, hatakin po natin sila. Pagkat kayo nakakaalam ng salita ng Diyos, hatakin po natin sila sa pananambahan. Pero mas maganda sana kung ang mga magulang mismo ang maghahatak para sa kanilang mga anak, para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po tayo ililigaw o dadalhin sa kapahamakan ng salita ng Diyos. Wala pa pong sa kasaysayan na napahamak sa pagsunod ng salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child that has known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. At yung susunod na verses, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is given. Tandaan po natin to. Kaya sinasabi ko, wala pa pong napahamak sa pagsunod sa salita ng Diyos. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all bad works. May be truly furnished unto all kalokohan. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga kapatid, do not leave the Bible. Do not leave the Word of God. This is our greatest heritage. And this is our greatest inheritance. Kaya kung sinasabi mo, ikaw ay tunay na Kristiyano, dapat meron kang Bible. Hindi lang sa isang sulok ang Bible, mga kapatid. Lagi kong sinasabi doon, huwag mong gawing estatwa yan o rebulto. Ay, Sunday na, kunin ko na siya. Ginagamit po to. Binabasa at pinag-aaralan. At ang dapat meron tayong King James Version. Ang iba kasi sa atin, Android version. Ang iba, Apple version. Siguro may compass sila, Google Map. Pero ito ang Google Map ng ating buhay. Hindi lang basta inaano yan, no? Ganyan lang. Oy, Brad, bagong-bago pa yan ako. Bible, hindi pa nga nagugusot yan eh. Hindi mo ginagamit eh. At kung ito ang ating kompas ng ating buhay, dapat ginagamit mo yan. Binabasa mo, sinasaliksik mo, at higit sa lahat, makikita ito sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang hirap naman kasi kung basa ng basa ka, tapos wala ka naman nakikita sa iyong buhay. Magkaroon dapat ito ng marka sa ating buhay. Tinatabi mo, matagal ka ng Kristiyano. Mature ka ng Kristiyano. Nakikita ba ito sa pamumuhay mo? O hanggang dito lang sa loob ng eklesiya na to, ang pagiging Kristiyano mo. At paglabas mo ng lugar na yan, baka hindi pa nga umabot to sa kanto eh. May tumawag sa yung problema. Hinubad mo na ang pagiging Kristiyano mo. Ay, si pastor nandiyan ulit. Ay, nandiyan yung mga kapatiran. Bait-baitan. Pagkat kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka basta-basta madadala sa mga patibong ng kalaban ng dyablo. Tandaan po natin, we are in end times na po, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, ang mali ay nagiging tama, ang tama nagiging mali. Sa kasal, hindi na nila binibigyan ng importansya ang mga kasal. Sa sexualidad, ang kabadingan, at ang iba pa, nagiging normal na lang sa panahon ngayon.
Pinapalakpakan pa natin. Natutuwa pa tayo. Nakikita ba natin ang nangyayari sa mundong ito? Ang lalaki nakapalda. Ang lalaki kung ano-anong ginagawa sa sarili niya. Ang babae nagpaputol ng kung ano-ano. Nagiging normal na po ito because we are in the end times po, mga kapatid. Ang pagmumura. Naalala ko dati, pag may nagmumura sa TV, may tut, 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 tut. Pag may pinapalabas, tut, 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 tut. May parental guidance pa yan, ha? Ngayon may parental guidance din naman. Kaso ang lutong ng magmura. Ay! Ang nakikinig, tuwan-tuwa pa. Pero pag siya minura, magagalit siya. Pinapakinggan niya yung pagmumura. Ano mapupulot ng batang katabi niya? Ito yung pagmumura din. Tapos magugulat siya, mumurahin siya, magagalit siya. Loko-loko ka pala eh. Psalms 119 verse 11. Mga kapatid, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Psalms 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Hindi tayong madadala o maliling lang ng kalaban kung meron tayong kompas, kundi ang salita ng Diyos. Lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Paano natin malalaman ang kanyang mga devices? Sa kompas ng ating buhay. Nawa, wag natin alisin ang kompas ng ating buhay. Wag natin to palitan ng Android version o Apple version o kung ano pang version yan. Nawa, manatili po tayo sa ating heritage bilang mga Kristiyano. At sa ating pagtatapos, walang amen? At sa ating pagtatapos, sabi, pagkatapos mo kami paggalitan, mag-amen kami. Hindi namin mag-amen. Hindi, sa ating pagtatapos, meron isang missionary na pumunta sa, siguro, kabundukan ng India. At talagang nilakad niya yun. Nilakad. Pero during that travel niya, may isa siyang taong nakasalubong. Sabi niya, saan ka pupunta? Pupunta ako doon sa village na yun. Ay sabi, huwag ka pupunta doon. Kasi grabe ang mga tao doon. Grabe ang mga tao doon. Siguro may kukumpara natin sa Africa ngayon. Huwag ka pupunta doon sa lugar na yun kasi kumakain sila ng tao. Pero sabi ng missionary na yan, kahit gaano pa kasama ang mga tao na yan, meron pa rin silang karapatan para matanggap ang salita ng Diyos. They have the opportunity to hear the mercy of God. At yung tao na yon namatay. Pero, merong isang pamilya ang nakapakinig ng salita ng Diyos doon sa tribe na yon at naligtas. Pangalanan nating Lando. Si Lando po ay naligtas. 10 ng kanyang pamilya. Pero ang nangyari, ang chief o chief, hepe, pinuno nila, ay hindi nagustuhan ang pangyayari na yon. Galit na galit ang hepe ng tribesman na yon, ng village na yon. Ang sabi nga itigil mo yan, kaibangan mo. Itigil mo yan. Ang sabi ni Lando, no, I have decided to follow Jesus. I am not turning back. Dahil doon, inisa-isa niya ang patayin ang kanyang pamilya.
Sabi nga kanina sabi nga ni bro, pag yung kamag-anak mo na o mahal sa buhay, ang nasa peligro, baka gagawin mo ang lahat, mailigtas lang sila. Pero ang sabi ng chief, pag di ka tumigil sa iyong pananampalataya, papatayin ko ang iyong pamilya. No, I'm not turning back. No turning back. At dahil sa galit, pinatay po si Lando. At ito, ang huling sinabi niya. The cross before me, the word behind me. No turning back. The chief could not believe his ears and he killed the tribesmen. Sabi nga sa John 12:24, panguling verse po natin, at nawa maintindihan po natin. Basahin ko po. John 12:24, Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. Di ko kasi kayang sabihin yung the word behind me, no turning back. The cross before me, the word behind me, no turning back. Pero, paborito natin itong kantahin, di ba? Jesus said, if a grain of wheat dies, it bear much fruit. And that day, many of the villagers who witnessed the persecution of the tribesman and his family also decided to follow Jesus. Even the chief himself became a follower of Jesus Christ. The tribesman's last word became the song of the village, and even today, it's sung around the world. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do you know what you're singing? The words of a dead man who lost his children, lost his wife, and eventually lost his own life for Jesus. Why falter in faith when you lose little things you value on this earth? Ang mahirap sa atin, nawalan lang tayo ng pinakamahalagang bagay sa ating buhay na to. Nawala ang cellphone. Parang katapusan mo na. Why do you threaten yourself with following Jesus when hardship come? Ang daming mga Kristiyano, sabi nga, hindi bed of roses ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya darating at darating sa ating buhay na may pagsubok. Pero ang pangako niya, I will not leave you nor forsake you. Tapos, konting ano lang. Sabi siguro ng iba, wala siguro pinagdadaan ng pagsubok yung tao na sa salita na yan. Why do you deny Christ's Lordship over your life when your friends are around, mga kapatid, mga kabataan? Masasabi nyo ba sa mga classmate nyo kung nasaan man kayo, na kayo ay Kristiyano? Sa mga may trabaho, masasabi nyo ba sa mga katrabaho ninyo na kayo ay Kristiyano? O sinasabi nyo Kristiyano kayo pero sa gawi, iba ang nakikita nila? Tandaan po natin, ang mga hindi mananampalataya, tayo ang kanilang unang Bible. Tayo ang unang nilang makikita. Ay, ganyan. Di ba, madalas natin, ay, ganyan ba yung mga Kristiyano? Ay, bakit ganyan?
Tapos iimbitahin niya ako. Mas masahol pa nga siya sa akin eh. We can lose our job, loved ones, and even great opportunity. At kung ano-ano pa. And we can lose literally everything here on earth. Kasi panandalian lang talaga to. We're just passing by. This world is not our home. We're just passing through. But remember the villager and the words he said when he lost everything. The cross before me. The word behind me. No turning back. Sabi sa Job 1:21 and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the throne of God. Friends, mga kapatid, whether you have decided to follow Jesus this week or this month or last year or many years ago, remember, no turning back. No turning back. Ano pa ang ating ikakatakot? Ultimo, ang ating Panginoong Kristo ay nagsabi, it is finished. We are ready to follow. Napakadaling sabihin, I'm ready to follow. But are we ready for the sacrifice na kasama sa ating pagsunod kay Kristo? We should be a committed Christian. Hindi makitid sa pagsunod sa ating Panginoon. Wala na yung pagbibilang-bilang, wala na yung pagmamaktol-maktol, wala na yung buong puso sana eh. Kundi buong puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Along the way, left and right ang ating pagdadaanan bilang pagtatapos. Along the way, left and right ang ating pagdadaanan. But the Lord has already said, it is finished. Tapos na po. And the greatest fear na meron tayong mga tao ay ang kamatayan. Napagtagumpayan na po yan ng ating Panginoon. So ano pang ikakatakot natin? So ano pa ba ang ating kakatakot? Magpapatinag o magpapatigil, mga kapatid? Sabi nga sa aming mga Bisaya, padayon lang. Magpadayon lang po tayo at magpatuloy lamang po. At nawa, panghawakan po natin ngayong hapon na ito ang ating godly heritage in application, in belief, and in our compass. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang bawat isa dito ay makita na tapat pa rin. Hindi nakatapat kung saan-saan, bagkus tapat sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po. Shortcut. Amen. Salamat po. Walang shortcut.